Nakausap po tayo ng Pangulo at siya po ang naunang nagbalita, nag-post sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. Siya po ang naging nanguna sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. Yan po ang pahayag nitong si Atty. Claire Castro patungkol dito sa pagka-aresto di umano kay Zaldico. Okay, bakit nga ba nasabi kong di umano? Kasi nga hindi po natin ma-confirm kung talaga nga bang nahuli na itong si Zaldico sa bansang Czech Republic. Di ba kamakailan kamakailan po ay pinost ni Marcos Jr. na nahuli na daw si Zaldico doon sa bansang Czech Republic sapagkat ay pumasok daw na walang kaukulang dokumento. Okay, di ba kamakailan napabalita na itong passport ni Zaldico ay kinansila ng Philippine government. Okay? Ngayon, kamakailan din mismong DILG Secretary na si John Vic Trimulya sabi ay si Zaldico daw ay passport holder ng bansang Portugal. Okay? Bansang Portugal. Okay, di ba pag sinabing ikaw ay passport holder ng isang bansa ay ikaw ay kanilang citizen. Okay? Ikaw ay kanilang citizen. Ngayon, dahil nga doon mga kababayan, tayo po ay medyo napaisip, kasi nga ang dahilan, sabi ni Pangulong Marcos at maging itong ating mga ibang ahensya ng gobyerno, katulad ng NBI, okay? Sabi ng NBI, nahuli daw si Zaldico kasi nga walang tawag ito, undocumented. Undocumented, sabi ng ganon. Okay? Ngayon, undocumented si Zaldico kaya nahuli. Tayo po yung napaisip doon kasi nga, di ba sabi nga ni John Vic ay si Zaldico ay passport holder ng bansang Portugal. Di ba? Kung siya ay undocumented bilang Pilipino, citizen, at siya naman ay passport holder ng Portugal, paano kung halimbawa ginamit niya, sabihin niya siya ay isang citizen ng bansang Portugal? Ang tanong natin, siya kaya ay iuuwi sa Pilipinas? Yun ang tanong. Kasi po, dito sa balita, sa Pilipinas, tayo po yung nagtingin-tingin sa mga balita, may mga nagsasabi na kapag daw si Zaldico ay makabalik ng Pilipinas. Halimbawa, itong si Senate Blue Ribbon Chairman Ping Lacson. Sabi niya, sa katayuan ngayon ni Zaldico, sabi niya ay masikip. Masikip daw. Marami daw requirements para maging state witness itong si Zaldico. Okay? Di ba yung mga naging state witness tulad nitong si Bernardo, sino ba yung isa? Si Alcantara. Dun sa issue ng flood control, dahil sila ay nagsuli na kanilang kinulimbat sa gobyerno, o sila ay naging state witness. Ang sabi, basta ikaw ay mag-tell all, magipagtulong ka sa gobyerno, magsuli ka katulad ng gustong ipatupad o gustong gawin ng mga Rimulya. Sabi naman ng iba, bindalo kasi nga wala sa batas. Yung tinatawag na
Ano ba yun? Sa English, nakalimutan ko na. Ha? Nakalimutan ko sabi dun restitution. Yung. Katsambahan din, Okay? Ha? Bakit yung dalawa naging state witness? Bakit si Saldico hindi? Kung ang katuwiran ni Ping Lacson ay masikip daw dahil marami requirements, kung ibabasa natin doon sa dalawang dating empleyado ng DPWH, bakit pasok? Napakabilis. Nagsuli lang Di ba? Siguro kung ako ang tatanungin, masikip para kay Saldico na maging state witness dahil masasabi natin na siya ay base sa mga pahayag base sa mga pahayag ng mga yung mga dating sundalo masasabi natin na itong si Saldico ay masasabi natin na isa sa mga tawag ng isa sa may pinakamalaking participation dito sa flood control issue, corruption. At ang kanyang tinuturo niya naman si BBM at itong si Martin Romualdez. Okay? Pero kung ating iisipin mabuti, parang imposible na ligtas si Saldico at yung kanyang mga kaibigan, katropa na si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos lang ang sinasabi niya. Okay? Kaya ngayon mga kababayan, tayo po naguguluhan kung talaga nga ba itong si Saldico ay naaresto na sa bansang Czech Republic. Kasi nga, sabi ni Attorney Harry Roque, wala daw, fake news daw itong sinasabi ni Pangulong Marcos na naaresto itong si dating Congressman Saldico. Si dating presidential spokesperson Harry Roque nga, tinawag na fake news ang pagkakaaresto ni Saldico. Wala raw Pilipinong nahuli sa Prague ng mga oras na yon. Mali raw ang pinakalat ni Pangulong Marcos. Pero okay? Fake news daw si BBM. Dahil dyan mga kababayan, na tayo po ay nagtingin-tingin sa mga news outlet sa mainstream media para malaman natin kung kasi di ba kapag mayroon isang Pilipino abroad nagkaroon ng kaso at inaresto, ang unang nakakaalam niyan mga kababayan, di ba DFA? Di ba DFA ang unang nakakaalam niyan? Embassy doon sa kung saang bansa mayroong Pilipino na nagkakaso, halimbawa, ang embassy mag-report sa DFA. Yan po ating pagkakaalam DFA ang unang nakakaalam. Kaya lang, dito sa kaso sa sinasabing pagka-aresto kay Saldico, tayo po ay nagtingin-tingin, kung meron bang balita mula sa DFA. Tayo po may nakita, ayan nakalagay, basahin nyo. Sabi dyan, DFA, wala pang kompormasyon kung tungkol sa pagka-aresto ni Saldico. DFA, wala pang kompormasyon sa pagka-aresto kay Saldico. Dahil dyan, mga kababayan, tayo po napaisip, hindi kaya tama si Attorney Harry Roque na itong si Saldico ay fake news lang ang pagkakabalita na siya ay naaresto. Tayo po nagtatanong kung bakit. Tayo po hindi nag-akusa, tayo po hindi nagbigay ng kung ano-ano mga report o ano man yan. Tayo po nagtatanong kung bakit ganon. Tayo po nagtatanong sa ating gobyerno kung bakit ganon. Tila baga ang nakaalam lang ang presidente. Ang DP wala. Sana kuha ng presidente ang kanyang report. Sabi ng PNP, pakinggan po ninyo mga kababayan,
Mismong si PNP Chief General Jose Melencio Nartates, kinumpirma na ang pagkakaaresto kay Go. Base raw yan sa mga natanggap nilang impormasyon galing sa official channels. Hinahanda na rin daw ng PNP ang mga kailangan sa diplomatikong proseso para sa pagpapauwi kay Go. Okay, yung PNP may pahayag. Saan daw nila nakuha ang balita o nalaman ang balita? Sa anong channel yon? Ang bira ito. Bakit hindi sa DFA para ma-confirm natin? Okay? Ito naman ang NBI. Yan, sabi kanina, na-aresto ang dahilan daw ng pagka-aresto ni Saldico ay dahil undocumented. Ang bira, gulo-gulo, no? Ang gulo-gulo. Ito naman si Saldi. Ito naman si Auntie Claire, sabi ay si PBBM daw ang nanguna, kaya nahuli si Saldico. Wow! Ang bira ito. Akala ko ba undocumented? Okay? Hindi kaya bluff lang itong balita ni BBM? Hindi kaya bluff lang? Ang bira ito. Tayo po naguguluhan eh. Kung alin ba ang totoo dito? May kanya-kanyang salita itong mga tao, mga congressman, senador. Okay? Ito si Ping Lacson, may condition pa. Pag si Saldico daw ay humarap sa Blue Ribbon Committee, ipapatawag niya itong si Gutisa, yung Brave 18 na former soldier. Wow! Okay? Parang kung intindihin mga kababayan, ito sinabi ni Lacson parang conditional. Tama? Tama, di ba? Parang conditional. Kapag umatin si Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, investigation, o ipapatawag niya itong si Gutisa at former mga 18 na brave soldier, former soldier. Conditional nga. Okay? Paano pag halimbawa, hindi pala totoo itong pagka-aresto kay Saldico? O kung halimbawa, ako na-aresto man, sabihin natin kung totoo man, sinasabi ni Pangulong Marcos na na-aresto itong si Saldico, dahil nga siya ay passport holder ng Portugal, pwede niyang gamitin yon para hindi siya ma-deport sa Pilipinas. Okay? Kung halimbawa, hindi mapauwi si Saldico, di walang mangyayaring investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Hindi pa rin ipapatawag itong mga dating sundalo. Senator Ping, ayos ka, ha? Ayos ka, Senator Ping, ha? Napaka tawag doon. Napaka conditional. Tapos may gana ka pang magsabi na perbahan nyo na ang partial report ng committee. Kasi di ba nakalagay dyan, no? Ilang senador lang ang pumirma? 6? 6 na senador lang ang pumirma sa ngayon dito sa Blue Ribbon Committee Report investigation patungkol sa mga kanakawan sa flood control. Bakit yung 18 hindi pa pumipirma? Bakit ayaw pumirma nitong 18? Lalo na itong mga dating yung mga member ng member ng Blue Ribbon Committee na kasama sa majority. Di ba dapat pirma sila dyan kasi majority sila eh. Yung minority, okay lang yan. Maintindihan natin nga. Kung ayaw nila pumirma, okay lang kasi nga maintindihan natin dahil sila ay minority. Pero yung mga member ng Blue Ribbon Committee na member din ng majority, bakit hindi pa pumipirma? Mayroon nga ako meron ako nabasa eh. Isang article, ang sabi nitong si Senator GBS ito kasi nga hinahanap niya yung 67 na congressman
Ako kung tawag doon, contractor. Okay. Di ba, dati pinagmalaki ni Lacson na meron daw siyang alam na 67 na congressman na contractor. Okay, binanggit yun dun sa kanyang privilege speech. Ngayon, atin hinahanap yan na doon sa kanyang mga investigasyon, ihayag niya kung sino-sino yung mga yun. Sabihin niya kung sino-sino yung mga yun. Mga congressman na yun. Mga contractors. Gulo no? Contractors. Malamang isa yun sa mga hinahanap ng mga senador. Dahil wala nga doon, hindi nabanggit din sa report. Nabanggit ba? O hindi na pag-usapan dyan sa sa hearing? Malamang, merong nakulangan sila dito sa report sa ginawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna nitong si Lacson. Kaya, hindi pa pumipirma ito mga ibang senador na membro ng committee. Kasi ang pipirma lang naman dyan, yung mga member ng committee, ng Blue Ribbon Committee. Yung hindi naman member, siyempre hindi yan pipirma. Okay? Parang lumalabas, no? Parang lumalabas na kapwa member ni Lacson sa majority ng Senado, tinabla siya. Tinabla siya. Di ba? Sino ba yung mga member dyan na hindi pa po ipirma? Sino pa? Yung majority. Si Migs ba kasama ba? Si Migs Subieri? Tinabla po si Lacson ng kanyang mga kapwa senador na member majority at member ng committee, Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Tinabla siya. Yun ang ibig sabihin noon, Senador Lacson. Bakit hindi mo tanongin, Senador Lacson? Bakit hindi mo tanongin sa mga kapwa mo senador, bakit hindi pa sila pumipirma? Para malaman mo kung bakit. Ang bira. Mga kababayan, yan po ang ating topic po today, no? Ginawa natin yan kasi nga tayo po'y litong-lito dito sa mga report na lumalabas patungkol sa pagka-aresto kay Saldico. Daw, ayaw niya kay Pangulong Marcos. Siya kasi ang unang nagbalita niyan Pinost niya sa kanyang social media account. Facebook. Nakapagtataka lamang, inuulit ko, nakapagtataka lamang, no? Kung bakit ang DFA walang alam. Hindi pa kinukumpirma. Okay? Yan po, mga kababayan, sa ulit.